Bata, pinapadol mo daw siya. Yung babae na si Elias Jane. Bata kanina, pinapadil daw nyo doon sila, tinitraining ninyo, parang gumagawa kayo ng private army. Ito mga uniforme nila, ito yung regular uniforms o uniforme, lagi naka-uniforme? Opo, doon po pinatahi sa kapihan po. Pinatahi sa kapiha. May ginaya? May mga tatahi po doon sa meron amin. silang ginayang kokopyahin. Opo, mayroon pong Siyempre yung ginagawa. tela, binili yan eh. Opo, every cluster may outfit po na parang military po. Saan nabili itong mga telang ganito? Yun pong pinatataka namin po. Kasi Mr. Chair, kaya ako sinasabi yan, nandito siguro ang Department of Justice, there is such a thing as Article 179 of the Revised Penal Code. If you will take a look at that, that probably would be applicable. Di ba? Just take note of that. And perhaps the committee will likewise include that as part of the recommendations. Yusek, would I say something? Yes, Mr. Senator, we will look into that for purposes of case build-up. Thank you. Salamat. Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Chair, meron din pong isang nasa photo na kasama natin ngayon. Agnos po siya. So, nasa pangalawang level na sinabi ni Sir Jen kanina. Si Kent Steven Consigna. Nasa photo daw siya. Halika. Kayo yung mga dating pulis. Bakit kayo nag-resign sa pagka-pulis? Ano kayo status nyo? Resign, awol, or ano? Awol. Awol, tapos, ayaw, gamitin mic, gamitin nyo mic. Ilan kayo lahat? Na dating pulis? Siyam po, sir. Siyam. Magtikot mo na. Magtikot mo na kayo. Please. Pakitaas na lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Yes. Okay, thank you. Please take your seats. Kayo'y nag-awol. Yes, sir. Sabay-sabay kayo lahat? Hindi po, sir. Anong rason? Bakit kayo nag-awol? Kalaki na sweldo ng pulis. Sayang. Kalaki na sweldo. Di ba? Bago lang in-increase ni dating President Duterte. Tinimes to ang sweldo. Bakit kayo umalis sa serbisyo? Bakit kayo nag-awol? Sa akin po, sir, nung una yung naka-assign po na po sa malayo. Saka doon ako sa Malimuno. Saka doon po ako na-assign sa boundary ng Surigao o boundary ng... Sandali, pangalan mo muna, pag-isabi. Ako po si Sergio Cobillan, sir. Ha? Ako po si Sergio Cobillan, sir. Cobillan? Yes, sir. Dati kang anong ranggo mo? Piyoto po, sir. So, ang tanong ko, bakit kayo nag-awol? Nag-awol po ako, gaya ng sinabi ko, sir, na wala kami sa, malayo kami sa aming pamilya, saka na kami po ay nakadesisyon, kaming mag-asawa, na pagparating na desisyon na namin na dahil doon sa minsan lang kami sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng aking asawa na ako po ay huminto na. Hindi ba, yung question na ito. Pwede ba ituro mo kung nasaan ka dyan? Alin ka dyan? Wala po ako kabilang doon, Kahit sa sir. likod, wala ka? Wala po, sir. Bakit wala ka sa litrato? Nahuli ka sa picture taking. Kasi meron pa dito sa kanan, no? Baka hindi na lang nakaya.
Hindi mo alam tong picture taking na to? Wala po ako doon, sir. Eh, yung mga nandyan, kilala mo? Mga kasamahan ko po doon Mga sa kasamahan kapihan. niyo. So, lagi kayo naka-uniforme ng ganyan? Minsan lang po, sir, kapag Minsan. may Yung baril na hawak-hawak, kahoy o totoong baril? mga kahoy lang po, sir. Ha? Mga kahoy. Kahoy lang yan. Ba't merong Yes, sir. ano nangyari dyan? Bakit nagkaganyan? Mayroon pong... Sa kabilang room na pinanggalingan ngayon, napapakinggan niyo ba yung pinag-uusapan? Hindi po, hindi po, sir. So, ano yung, bakit may ganitong group picture taking? Anong merong event? Mayroon po kaming mga competition po, sir, sa Matawag Target Cluster. shooting, ano? Parang film showing po, sir. Film showing. O, nanumpa ka dito, ha? May mga kaparusahan yan kung nagsisinungaling ka. Opo, sir. So, ito bang pinanggalingan nila na kwarto? May TV doon? Naririnig ba yung pinag-uusapan? Wala. Walang monitor. So, ito, laruan, hindi totoong... Pero kilala mo yung mga nandyan. O, kilala ko po, sir. Mga kasamahan ko doon sa kapihan. May mga ex-police din dyan, mga nag-awol, o kagaya mo na nag-resign, doon sumama dyan. O, wala po, sir. Wala. Kami lang, wala po na doon. Eh, sino-sino yung mga yan? Hindi sundalo yan, hindi polis yan. Hindi, sir. Mga membro lang po. Mga miyembro na nag-uniforme, na lagi naka-uniforme. Sabi ni Lovely kanina, iba't ibang cluster daw, iba't ibang uniforme. Ganun ba? Opo, sir. So, ito yung naka-camouflage. Yung ibang uniforme, ano naman yon? Agnos na yata, sir. Ano? Ano, Agnos, itim. Ano naman yon? Anong uniforme nila? PNP na, suot? Hindi po. Agnos lang po, sir. Civilian lang ng uniform. And then, naka-combat shoes, oh, naka-camouflage. Kompleto ang kanilang ano. Mr. Chair, kayo na po siguro magpatuloy. Yes, alam Chair. nyo, alam nyo, kuhan nyo po muna yung kuhan mo. Kami dito, wala kami pakialam kung ayaw na nyo magpulis at mag-concentrate kayo sa kapihan. Buhay ninyo yan. Wala kami pakialam kung pupunta kayo doon. Ang sa amin lang ay walang mangyayaring violation ng karapatang pantao. Yung mga constitutional rights ng mga tao doon sa loob ng kapihan ay dapat ma-maintain at wala kayo mga existing laws na binabiolate. Kaya tanungin kita, Kubilyan, sabi kanina nung bata, pinapadol mo daw siya. Yung babae na si... Elias Jane. Pinadol mo daw siya dahil late? Parusa daw, Mr. Chair, dahil lang na-late siya sa isang formation, dahil gutom na gutom, umuwi siya sa bahay sandali para kumain. Pinadol niyo daw siya. Yes, pinadol mo daw siya, Kubilyan. Bakit mo siya pinadol? Pwede na, sir. Sa akin lang po, bilang isang membro, lehitimo na ngayon, ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan, wala po ang katotohanan. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Sergeant Kubilyan, isa lang po yung tinatanong namin sa inyo sa puntong ito. Kasi kanina po, sabi ni Elias Jane, minsan pinarusahan siya ng paddling. At ang nagpaddle daw sa kanya ay isang Sergio Kubilyan. Nakita po namin ang pangalan nyo dun sa listahan ng mga nag-awol at dinismiss. So, kayo ba yung Sergio Kubilyan na nagpaddle kay Jane at bakit nyo naman ginawa yun sa bata? Gaya na sinabi ko, hindi po yan totoo, ma'am. Hindi nyo po pinaddle si Jane? Hindi po, ma'am. Mr. Chair, siguro pagbalik po ng mga bata, pwede nating itanong kay Jane kung ma-identify niya si Sergeant Kubilyan bilang yung nagpaddle sa kanya or hindi. Salamat, Mr. Chair. Yung isa, bakit black eye ka? Ito, sa likuran. Bakit na black eye ka? Bago lang. May doktor naman tayo dito. Anong nangyari?
Your Honor, ako po si Giovanni Lasala, Your Honor. At itong nangyari sa mukha ko, Your Honor, kakadisgrasya ko lang po ng 3 araw na nagdaan. Habang nakaano ako ng bigas, isang sakong bigas, Your Honor, at aksidente pong naano yung pako. Kaya ako nadapa at hindi ko napigilan yung isang sakong bigas na umano dito sa ulo ko. Tsaka diniin ako sa baba, Your Honor. Anong tumama dyan? Yung lupa lang po, Your Honor. Lupa? Oo. Pinigilan ko naman sa mga kamay ko pero hindi ko nakayanan kasi sa sobrang bigat ng isang sako po. Dati kang anong ranggo mo? PO3 po, Your Honor. PO2? PO3. PO3? Bakit Yes, ka Your umalis? Ang rason ko po, Your Honor, yun lang talaga pong pamilya ko. Kasi po gusto ko talagang mapalapit sa pamilya ko kasi nung pulis ba ko, Your Honor, na-assign po ako sa malayo sa Bayugan City. At saka nung time na yon, start na na-assign ako ng malayo, panay ang away naming mag-asawa dahil sa silusan. Pero ako, it's very obvious na rason bakit kayo umalis sa serbisyo, sumama doon sa kapihan, dahil gusto niyong masave yung buhay ninyo. Dahil sabi, malulunod na yung dapa at yun lang ang mabubuhay yung doon sa kapihan. Hindi po yan totoo, Your Diba? Honor. Hindi po yan totoo, Your Honor. Panangkasinungalingan lang po yan. Sabi-sabi lang yan ng ibang tao na nasa Saka naman baba. ako sa inyo, kayong mga pulis, as a group, umalis at doon na nanira sa kapihan. Well, as I've said, I respect your reasons, why you are there, at bakit nyo ginawa yan. Basta nga ako lang, nakakagulat. Ang ganda ng trabaho ng pulis, lalo-lalo na pag pulis sa probinsya, at laki ng sweldo, hindi gaano mabigat ang trabaho, pero bakit pinili ninyong doon na mag-concentrate sa kapihan? But sige lang, ang sa akin lang, huwag kayo magamit as private army dahil sabi nga nung bata kanina, pinapadel daw nyo doon sila, tinitraining ninyo, parang gumagawa kayo ng private army. Anong katotohanan yan? Hindi po yan totoo, Your Honor. Gawa-gawa lang po yan nila at saka madali lang nilang i-identify kami paratangan kasi kami yung mas pinakamaganda na iparatangan nila kasi kami dati kaming pulis. So, ang sa akin lang talaga, Your Honor, limpyo po ang konsensya ko, wala kaming ginagawa. Ang sa amin lang talaga, Your Honor, kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin, gusto namin mapalapit, gusto namin na mawala ng gulo, walang silusan, at happy po kami doon, Your Honor. Yes, as I've said, we respect your decision. Yes, Your Honor, thank you po. Amin lang, huwag magamit yung training nyo na pagiging police to oppress other people, lalong-lalo na yung mga minor de edad, pinapadil ninyo o tinitrain ninyo ng napakabigat na training, ay that's unacceptable. Hindi yan po pwede. So, hindi po talaga, Your Honor, ginagawa namin. Gaya ng sinasabi ko, limpyo pong konsensya namin, hindi talaga namin ang ginagawa, Your Honor. lalo na kapag kayo gagamitin na private army at lumaban na sa gobyerno, simba ko lang, hindi yan dapat mangyayari. Kahit na wala na kayo sa serbisyo, alam ko na sa puso pa rin ninyo pagiging pulis ninyo na ayaw niyong mag-violate ng batas. Dapat ganun ang sitwasyon. Yes, Your Honor. Yes, Senator Rizal, go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. Chair, bumalik na po yung ating mga child victim survivors. Yes, Mr. Chair. Meron lang akong gustong establish. Tanungin ko si Mayor o si Vice Mayor. Napuna ko po nung pumunta ako sa Socorro, March 22 ngayon, tama kayo. So naglalakad tayo doon sa bayan, sa poblasyon. Ang hindi ko makakalimutan doon, sabi ko, bakit ang daming mga kooperatiba? Ang daming mga, left and right, Mr. Chair, kung ano-ano mga private organizations, cooperative. Senator Tolentino, in the whole Philippines, sabi mo kina Lodi, ilang people's organization meron sa Socorro? 75 po, sir. According to 75 people's organization are based in Socorro. Yes. Kaya nga, that answers your question. Yun ang tinatanong ko, di ba, na nagulat ako noon. Ang dami, kaliwat kanan yan, ma'am. Yung isa pa, may bangko, di ba, Mayor? So, kaya ko ini-establish to. Sino hong nauna? Yung mga kooperatibang yun o itong grupong ito? If your memory
will serve you right. Sino hong unang mga nagparehistro? Kasi yung pong Socorro, 2 hours pa by bangka mula sa Siargao. May isla po yun eh. So, talagang yung People's Organization ay napakarami. So, gusto ko lang establish, baka nahikayat ito na itong si Jay Rense, si Aguila, na sino nauna? Sila o yung mga kooperatibang nandun? I would want to have CDA here eh. Baka na-encourage o may mga, ma'am, sa natatandaan nyo? Good afternoon po, Senator. Yung mga kooperatiba ng Socorro, matagal na yun, Senator. Legitimate talaga. Oo, Tumutulong talaga yun eh. registered CDA, Ito mga ito, nakigaya lang. mga... Kasi may malaking lupa sila. yung kooperatiba, yung... Yung grupo ni Aguila. yung POs, yung sinasabi mo, yung Oo. People's Organization. Yes. May mga people's organization sa bayan namin. Pero yung mga people's organization, wala namang mga violations. Ito lang ang naligaw ng landas. Ang sa amin lang, yung kultura kasi ng Socorro, may may pagtutulungan yung bayanihan. Nagawa namin ng bahay, 1 buwan yun. Yun lang yun. Pero wala namang mga violations na nagawa. Yung sa kasaysayan kasi dati, bago ako pumunta sa inyo, meron noon na isang uprising, Mr. Chair. Nung panahon ng Amerikano, natatandaan nyo, sa history nyo yun eh, na hindi makontain yun. Naalala ko pa yun kasi nag-aral-aral ako bago bumiyahe dun sa inyo eh. Tapos, para makontain yun, nagpadala ng isang malaking contingent ng US Army yata yun. Tama ba yun? Sa history nyo? Oo. Pwede, Senator, si... Karugtong din ba sila nun? Hindi. Pwede, Senator, si Sir Delito Sangco, yung magsagot. Siya yung historian, local historian ng bayan. Nalihis lang ako, with your permission, Senator Risa, kasi nung mga nakaraang panahon, may kulto rin na ganon. Tama ba? Wala namang kulto doon. Hindi kulto yun? Hindi. Yung uprising na kinailangan pa magpadala ng hukbong sandatahan ng colonial forces para masuppress. Tama ba yun? Sa history nun? Sino makasagot doon? Si Sir Delito. Sige po. Yun na lang, 2-liners lang para matuloy na yung questioning ni Senator Ontiveros. Okay, magandang hapon po, Mr. Chairman. Ayaw to. Ako po si Delito Sangco, yung kinakilala na local historian sa amin. Yung Colorma Pricing in 1924, it's 1924. 24. Yeah. Ay kaparte po yon pagpapatuloy na pagkikibaka, nationalistic movement against the colonial. Kasi under tayo doon nung panahon na yon sa American Commonwealth. So part pa yun. So, yun talagang, lumaban talaga yung mga tiga-Socorro noon. Ayun. Naalala ko po yun, Mr. Sa colonial government pa yun. Ayun. Tapos naalala ko pa rin, kaya tinawag na Socorro, yung paring pupunta ron, panahon ng Kastila, lumubog yung bangka, sigaw ng Socorro. Yes. Humihingi ng tulong. Tama yun? Yun po. Ayun, gawin mo na ako member ng, Historical Society. Kinonfirm ko lang yan. Anong sinisigaw, Senator Toledo? Socorro o Saklolo? Socorro kasi it means help. Humingi ng tulong kasi merong isang boatload na mga churchmen na pupunta ng Socorro mag-officiate ng San Dimas, nagkaroon ng hindi magandang panahon, humingi yung pare ng Saklolo ng pagkasabi ay Socorro. That's the Spanish term for asking for help. From the root word Socorro. Tiga, andito ka na lang. Andito ka na. Ko lang sinabi yun kasi napakaganda po ng Socorro. Nakita ko po yan. Nag-almusal ako dyan, nagtanghalian ako dyan, babait ni Namir, napakababait po ng tao. At napakarami mga organisasyon nga na nag-take advantage para gawin itong mga ganitong bagay, pati itong mga bata. Pinuntahan natin, ma'am, yung mga bata, di ba, dun sa paakyat na high school, ang daming hagdanan, di ba? So, they took advantage of the hospitality and the good-naturedness of the Socorro population to have this incidents which this committee is investigating right now. So, ginawa nila ng sinamantala nila yung kabaitan ng mga taga-Socorro.
Yun lang po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. Idilito sangko, since nagsalita ka na rin dyan, I just would like to ask you, bakit yung grupo nila ni Jerin Skilario, ni Haring Aguila, ay tila galit sa'yo at ikaw ang pinaparatangan na nagbe-brainwash itong mga bata na kung anong sila sasabihin ng mga bata. Ngayon, dito sa hearing, ay parang ikaw daw nag-brainwash, ikaw nagturo. That's according to them. Kahit na hindi natin tinanong, sinabi nila kanina na ikaw daw nagturo, ikaw nagdikta. Can you enlighten us? Yun nga, Mr. Chair. Una kong nabasa ang istorya niyan, noon sa counter affidavit nila, doon sa complaints na pinapile ng NBI at ni Mayor at saka yung MSWDO namin, nakita ko, nakapunta kami sa satellite office ng NBI Surigao City, doon ko nakita ang kanilang counter affidavit. At ang kanilang counter affidavit ay nakabase doon sa judicial affidavit ng aking dalawang kapatid. Meron akong dalawang kapatid, Mr. Chair. Yung younger sister ko, si Gina Sangko Jacobi, ay teacher, nag-resign, sumama sa kanila. My elder sister ako, si Ninita Sangko Hilsano, administrative officer ng Municipal Government of Socorro, nag-resign din, sumama sa kanila. Nakita ko doon sa counter affidavit nila, yung dalawang sister ko, na sinabi na ang punot dulo daw ng kaguluhan ito ay ako kasi dati akong membro ng Bayanihan Services Incorporated. Sabi nila, umalis daw ako noong 1991 kasi hindi daw, sabi na aking dalawang sisters, affidavit nila, nag-ambisyon daw ako na magiging leader ng bayanihan. At hindi daw na realize yung aking ambisyon, lumabas daw ako at saka nagtayo ng sariling grupo. At yun na nga, sabi na aking mga sisters, nagtanim ako ng galit sa mga leaders nila kasi hindi na natuloy yung aking ambisyon. Kaya sa ngayon daw, ini-influensyahan ko daw si Mayor, ang Vice Mayor at saka lahat ng municipal officials. Ako daw ang nag-influence upang mga paratangan silang ng mga ganitong mga alleged na ginagawa nila dahil daw sa galit ko na dahil hindi ako nagiging leader nila. At doon nagsintro yung kanilang counter affidavit doon sa testimony ng dalawang sister ko. Ipatuloy ko lang, Mr. Chair. Pero totoo naman, nagalit ka na hindi ka naging leader nila. Hindi naman totoo. Hindi ka galit. Hindi talaga ako nag-ambisyon na magiging Kailan ka umalis sa kapihan? Umalis ako late part, hindi sa kapihan, sa bayanihan. 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 That was 1991, later part of 1991. Totoo yun. Mga almost 1,000 kami. Based on, meron kami, kasi natural lang, pag lumaki na ang grupo, merong hindi, mga so, dynamic. nagbuo ka rin ng sarili mong grupo, tawag ka bisig. Yes, totoo yun. Para makapag-implement din kami. I-establish na natin itong facts. Si Mayor din, meron ka rin grupo Mayor. Yung Suhuton. Meron ka rin People's Organization. Suhuton. Suhuton yung grupo namin. Grupo. Senator. Nakapunta ko doon Suhuton. Yung ba yung may mga... Yung cave. Yung di... Jellyfish. Jellyfish na marami. Yan yun. Yan. Yan yung sa inyo. Yun yung bayan namin. Kayo ang nag-control ng yung area na yun. Hindi lang. Suhuton. Yung pangalan lang ng PO namin is Suhuton CFI, Suhuton Inyaran Farming Association Incorporated. Okay. There's no malice about that. Kung maggrupo, magawa kayo ng people's organization, that's your right. Wala kami pakialam dyan. Basta importante, wala lang kayo binabiolate na batas at wala kayong mga bata na inaabuso. Wala. Thank you. Mr. Chair. Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Your Honor, requesting to be recognized, Your Honor, Police Captain Monteroso, Your Honor. Sandali lang. With the permission of Senator. Sandali lang. I-correct ko lang yung kanina. I was informed by the staff of Senator De La Rosa, the chairman. Yung palang tinatanong ko kanina, kung baril nga yung hindi, yung sa picture kanina, bagamat totoong hindi wala doon sila sa holding room, narinig nila yung previous testimonies na kahoy lang yung kaya siguro nag-jive na lang yung sinabi kanina nung isang natanong na naawol na pulis kasi narinig nila yung pinag-uusapan dito nasa session hall pala yung mga yon.
just for the record, to correct the misimpression na wala nga sila doon sa walang TV sa holding room pero nasa session hall pala. So narinig lahat nila yun. Kaya yung testimony siguro noon pinagtama na lang. Pero Senator Tolentino, just to be fair, papaki-flash nga yung picture, yung may mga armas. Yung may mga armas. Senator Risa, kunting tikwan lang kunting. Ayan ako just to be fair, ako naman ay mahilig sa baril. Marami akong baril. Ako makapagsabi ko na itong isang baril na yan, yung to the right of Jerin Esquilario, to the right, ako masabi ko talaga hindi yan totoong baril. Mukhang kahoy yan na pininturahan. Pero itong dalawa lang, yung sniper rifle dito sa to the left of Jerin Esquilario at saka yung isa, yung dalawang rifle na yan, hindi ako categorically makapagsabi na kahoy or totoo. Pero ito, yung sa kaliwa, mukhang kahoy nga. Sa tingin ko lang I may be wrong, but per my personal impression, mukhang laruan niya, mukhang kahoy. Go ahead, Senator Risa. Thank you for waiting.